Ba't merong ganun sa gitna? Parang meron. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay. Welcome po dito sa ating EB Talakayan mula sa studio ng Elizalde Broadcasting with your host, Mel Elizalde po. Ngayon po ginawa natin panghapon yung ating EB Talakayan sapagkat kanina po supposed to be mag-broadcast tayo ng 10 o'clock but then I was not able to do it dahil po alam nyo ako po'y galing pa sa bundok ng Tralala doon sa malayong probinsya ng Santa Rosa. Nakarating po ako sa studio ng 11 o'clock but then sa kagustuhan po natin na makasama kayo, kaya ito po nag-ere tayo ng 2 o'clock at sana po ay maintindihan nyo at humihingi po ako ng paumanhin as usual na hindi po tayo nakapag-ere nung in the past few days because nagkaroon po tayo ng technicalities, yung mga technical problems dito sa ating studio. But then ngayon po ay medyo nagamot na sa tulong ng ating brilliant at masipag na kasama si Mr. Chot Velasquez. And so ito po, here we are at syempre abangan nyo po yung mga susunod nating mga magagaling na programa sa bukas at sa mga susunod na araw, especially on Saturday na kung saan ay lagi po tayong yung programang Teacher Talk ay lagi pong pinagbubuti ang kanilang programa, aming programa dahil po para sa sangkaguruan at sa lahat, no, di po ba? Ngayon po, nandito tayo sa EB Talakayan at gusto ko po munang bumati sa inyo na magandang hapon ulit at syempre ngayon October 3, 2023. Ilang buwan na lang ay Pasko na. Sinta ko. Di ba? Kaya lahat tayo masaya-saya kahit walang pera. Di ba? Sabi nga sa inyo, secondary lang ho yung pera eh. So ngayon po, ang pag-aaral, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa grade 5 na estudyante sa Antipolo City. Namatay daw dahil sa pananampal ng guro. Yan ho ang ating tatalakayin. Niniwala ho ba kayo na mamamatay ang isang tao dahil sa pananampal? Alam niyo po, lalo na, let us be very, practical, no? Kasi kung ang sampal naman, alam niyo naman, no, yung pananampal ng tao, minsan, lalo na kung isa kang medyo may katungkulan, katulad ng isang guro. Palagay ko naman, hindi ho yung ibig sabihin, mananampal kayo dahil talagang gusto mo siya masaktan ng husto. Parang tapik lang ho siguro. But then, tayo po, ay talakayin natin, sinasabi po, ang estudyanteng sinampal ng guro sa Antipolo ay namatay sa hospital.
No? 15 oras pagkatapos na nangyari ang insidente ng isang grade 5 student sa Antipolo, Rizal, na kanyang pangalan, Francis J. Gumikib, no? Nasang-ayon po sa nanay, ayan, no, sang-ayon po do sa nanay, ang estudyante po ay nag-complain, anong sabi? Sang-ayon po sa nanay ay makapagbibigay daw po ng patunay ang dalawang estudyante na talagang ang kanyang anak ay sinampal ng guro. And sabi nga ho, kung kaya siya'y nag-a-appeal sa Vice Presidente, walang iba kundi si Sara Duterte, who is currently the Department of Education chairman, ano ba yun tawag daw? Secretary, to look into the matter, no? At yan po sinasabi, itong si Lieutenant Colonel Ryan Manongco, Chief of Antipolo Police, ay hinihintay lang po ang resulta ng investigasyon ng autopsy conducted by the crime laboratory on the victim as of 11 a.m. kanina ho, ng October 3, no? At sinasabi po na magpapile daw ng homicide in relation to Republic Act 7610 against the teacher, no? At sinasabi nga po, sang-ayon sa investigasyon, a few hours ago, pagkatapos mamatay ng victim, ay sinasabi nila na ito ay sinampal. Sinampal daw ng teacher, no? Dalawang estudyante na magwi-witness sa slapping incident on September 20, na naganap pala yung September 28 ba yun? O September 28. So, nag-complain ng severe pain on his ear and face ang estudyante pagkatapos ng ilang araw, and he went into coma during his confinement and died at around 10 a.m. October 2, 2023. Yan ho. Pag-usapan ho nito natin, no? Nga po sinasabi na ang kinamatay daw ng estudyante ay ang pagsampal ng guro sa estudyante. Wala naman po tayong kinakampihan dito. Let us try to study yung ito ho, no? Kailangan ho, hindi tayo bias dito o hindi tayo kumakampi sa kung sino pa man, no? Pag-usapan ho natin yung pananampal. Alam niyo po, nung araw, may mga guro sinasabi nila na nangungurot, nananampal. Pero siguro naman yung pananampal ng guro na yun, talagang hindi naman todo-todo yung sampal. At dahil unang-una, babae yan no? At siyempre, alam niya ang bigat ng pag sinampal mo, siguro yung buwelo ng sampal, no? Malaki din ang magagawa, no? Hindi natin alam, no? Kung talaga bang pinagbuti niya talagang mainit ang ulo ng guro at sinampal nga niya ng pagkabigat-bigat o may malaking na merong buwelo talaga, no? At pero in the first place, isipin din ho natin baka naman may karamdaman din yung bata, no? Na nagkataon naman na dahil siguro baka meron siyang talagang depresya sa ear niya o sa ano pa mang sa utak niya na hindi naman napansin ng kanyang mga magulang, at later on na nagkataon naman na nagkaroon nga ng ganitong incident na nasampal at nirelate doon sa pananampal ng guro at sinasabi na damage ang kanyang utak. Kailangan ho natin yung maliwanag na mga ebidensya, sapagkat wala naman tayong kinakampihan. Kailangan lang mapalabas talaga ano ang katotohanan ng nangyari. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko batiin siyempre yung ating mga kaibigan na lagi pong nandiyan dyan at nakikinig sa atin. Si Dr. Loida de Diaz. Thank you very much, ma'am, for watching. And of course, our friends from USA, from San Francisco, California, my dear, dati ko pong co-teacher, si Miss Josephine Zacarias. Yes. And of course, Miss Badet Aldama watching from Quezon City. Thank you so much. And the beautiful Miss Grace Villato watching po. Thank you for watching. And of course, Miss Jorna. Where is she?
Is Jorna Davis watching from Quezon City. Hi, Tita Mel. You look so beautiful. Wow. Parang totoo yun. No? Thank you so much. Jorna, I miss you. Pumunta ka naman dito. No? And of course, yes, marami po salamat sa inyong lahat. At kahit po kahit po bumabagyo o anuman, kayo po ay nagbibigay po ng malaking kasiyahan po sa amin dito. Maraming salamat po sa inyong pamamantnubay. And then, ito po, balik tayo. Sabi nga, baka nga sakali, o baka hindi natin alam na merong karamdaman talaga yung batang yon sa kanyang brain or sa kanyang tenga o whatever. Ito na nga po, nagkataon lang siguro yung insidente na pananampal na inirelate doon. Kaya kailangan po natin dito yung thorough studies at saka yung mga ebidensya talaga ng medical evidences para po maging fair naman tayo doon sa guro, no? At siyempre, ito po ay malaking malaking usapin at saka isa pa, malaking dagok ho ito sa parte ng guro sapagkat alam nyo, pagka kayo isang professional, pinagsunugan nyo ng kilay ang inyong profession and then suddenly ganyan mangyayari, no? Talagang napakasakit, Kuya Eddie, no? On the part naman po sa parents ng batang itong namatay ay talaga namang kahindik-hindik at sino man po ang magulang talagang kasumpa-sumpa ang galit niyan sa mga pangyayari. Subalit, bago po tayo maggalit o ika nga po talagang tumuro ang ating mga daliri na siya ang dahilan kung bakit namatay ang aking anak, kailangan po natin yung mga evidences at saka yung talagang katotohanan, no? O baka naman po merong ika nga po nagkataon lang na ganun. Pero ganun pa man, kung sakali nga merong napatunayan, kung napatunayan na ang bata ay talagang merong siyang karamdaman at nangyari yon ang pananampal, meron din ho siyang kalalagyan o ibig sabihin meron po siya talagang kasalanan dahil na-aggravate niya yung kalagayan nung sakit ng bata kung sakali po, no? And of course, Miss Beverly Del Rosario is watching. Thank you very much for watching. And our Kuya Chot Velasquez is watching also. Thank you so much. At ito po, sabi nga po kung talagang sinasabi na halimbawa, napatunayan may karamdaman siya sa utak at nagkagaroon ng lalong sumidhi dahil nga nasampal dahil malaking dagok yon sa kanyang brain, meron siyang pananagutan syempre, hindi po ba? Kaya kailangan maging maging perho tayo. At naaalala natin, sinasabi nga po natin, meron tayong tinatawag na sa mga bata, yung kasiguruhan ng mga bata sa kanyang sinasabi na batas na ibinigay ng DepEd, di po ba? Na sinasabi, ano nga ba yun? Child Protection Policy. Yes, yan po yung aming topic noong nakaraang Sabado with the Teacher Talk, no? Sa ating mga magagaling na guro, no? Na si Teacher Emily Briones Molo and Teacher Eunice Abanto. Magagaling na guro ho yan, di basta-basta guro yan, no? At saka ito po, gusto kong batiin ng advance happy birthday ang ating magaling na guro, si Teacher Emily Briones Molo, who will be celebrating her birthday on the October 17. Yan po. So, yan, patuloy tayo. Chodora Villato is watching. Thank you, ma'am, for watching po. Is this your auntie? Yeah, yung auntie niya pala. Thank you po for watching, ma'am. Punta kayo dito sa studio natin para magkamit tayo ulit, no po? Ayan po, kaya sinasabi natin, yung student policy protection, okay naman po yun, di ba? Kaya nga po, para ma-avoid yung mga ganitong mga insidente. Pero sabi nga po, kailangan thorough investigation para naman doon naman sa kabilang panig ng guro, no? Kasi medyo
kung hindi naman po talaga siya naman ang may kasalanan at talaga namang pala siya ay may karamdaman, siguro hindi naman homicide ang kaso niyan. Ano? Di ba? Ha? Physical injury. Oh. Pero ano ho, may laki din ng gawak na magagawa ho noon kung sakaling totoo nga napatunayan yung bata. So yan po, mga minamahal naming taga-subaybay. Diyan ho natin nakikita na ang mga insidente dapat ho para maiwasan yung mga hindi magandang insidente, i-guard ho natin yung ating temper, no? Yung ating pong sinasawag na kuminsan ang tao po wala sa mood, maitang ulo, maaring may siyang pinagdadaanan, mga something like that. Pero hindi po yun magiging excuse para po tayo ay maligtas sa kung anumang magiging tawag dito, accountability ng ating mga pabigla-biglang galit, no? Kaya ako iniiwasan ko na magalit kasi pag nagagalit ako, gusto ko kumain ako ng kumain ano po. Kaso pag nagagalit ako, gusto ko nga kumain, wala namang makain dahil walang pira. Yan o, di ba? Talagang ganon. Kaya pag medyo mainit ang ulo natin, uminom tayo ng malamig na tubig, no? At saka alalahanin natin na napakamasarap mabuhay sa daigdig kahit na marami pong problema kasi nakikita natin ang biyayang ipinagkaloob ng ating Panginoon, no? Hindi natin kailangan ng oxygen. Free ang hangin, no? At ang ating mga natatanaw at kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Siya nga pala, gusto ko pong batiin ang aking mahal na panganay na anak na yung aking nurse sa Amerika. Pinagmamalaki ko po. Nilo, thank you very much for opportunity to talk with you last night. Opo, at kasama yung aking iba pang anak na si Alexander. Salamat sa pagkakataon dahil alam niyo po, pare-parehong mga busy, no? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at muli kong nakausap. Anyway, parating naman kami nagkakausap niyan. Binabati ko kayo dyan, anak, at sampu ng iyong pamilya at ng aking mabait na manugang na si Eileen, isa ring nurse, no? Mag-ingat kayo dyan sa Michigan, USA. So, yan po, mga minamahal nating taga-subaybay yan. Kaya nga ang ating pong pinag-usapan, siguro naman, alam na natin na naakusahan o inaakusahan ang guro ng pananampal at dahil doon sa kanyang pananampal ay namatay ang isang grade 5 na estudyante mula sa Antipolo City. Pero ito po, sinasabi nga po natin na pag-usapan natin na wag naman tayong masyadong prejudicial sa ating mga nabasa o nakita dito sa report na to sapagkat intayin po natin ang official na report, ano ba talaga ang official na report sa kalagayan ng batang namatay na yan bago naganap ang insidente. Siya ba ay malusog talaga? Ayan. Kaya po, gano'n naman sa panig naman ng guro, ay wag naman po natin siyang masyadong husgahan. Tignan po natin kung ano naman din ang talagang sang-ayon nga sa kanya, nung siya daw ay na-interview, hindi naman daw niya sinampal. Parang tinapik lang niya sa mukha. Parang gano'n. Kaya patutunayan ng bawat isa ang mga kanilang mga aligasyon at abangan natin ang karugtong sa mga susunod na mga araw at let us all pray na ang katotohanan ay lumabas. At syempre, dito po sa insidente na to, marami tayong aral na nakuha on the part of the teachers, no? Kaya nga po itong ating mga teacher talk, kung kayo'y magre-react, abangan nyo po sa Sabado, medyo itatouch po natin ito. At yun na nga po, tayo ay humihingi ng toro study o pananaliksik sa kabilang dako ng kabilang parte para naman maging maayos naman at hindi bias ang mangyayaring kalalabasan ng ng itong ganitong pangyayari kasi nakakaawa ang guro nagsunog ng kanyang kilay bilang para maging isang professional. Tapos ganito lang ang magiging kawakasan. Sa parte naman ng bata, yun na nga po, sinasabi natin,
talagang kaawa-awa ang pamilya. Anyway, any rate, ang AB Talakayan po sa ngalan ng Elizalde Broadcasting ay nagbibigay po sa inyo ng condolence sa mga sa pamilya o sa mga magulang ng batang estudyante na to na grade 5 mula sa Antipolo City. At sa guro naman, patunayan mo, teacher, na ikaw ay walang kasalanan at kung meron man, pagsisihan mo na hanggang maaba. Miss Jorna Bernice, Billy Bellison is watching. Oh, thank you so much. Thank you very much, Miss Billy Bellison is watching. Okay. At ngayon po, maraming salamat sa inyo at thank you very much po. Please don't forget to like us, follow us, and subscribe us at our YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting po. At lagi po nating sinasabi, we love you all. Bye-bye.